Good morning mga ka-business at mga kapapi. Ako po si Taong Gala. This time panibagong reaction lamang tayo or sagutin lang natin mga idol yung pong isang nag-comment. Ito po ay si Mr. Rody Heldo. Sabi ni Mr. Rody Heldo dito po doon sa comment ni Anime. Sabi niya, Anime, hindi ako basher. Gusto ko lang magtanong sa iyo. Bakit parang minasama ninyo ni Taong Gala ang pagbibigay ni Clarissa ng pera kay Kuya Bong? Di ba gusto lang naman nilang makatulong kay Kuya Bong para pambili, para may pambili si Kuya Bong ng pagkain. Ayan. So, okay. Una sa lahat, maraming salamat, Rody Hildo. Ito pong reaksyon natin ay karagdagang paliwanag lamang. Kung sinasabi mong hindi ka basher, then mas mainam na mabigyan natin ng paliwanag ang puntong ito kasi po mababasa ito ng iba. Okay. Ang tanong, masama nga ba ang ginawa ni Clarissa ang pagbibigay tulong para kay Bong? Okay. So, una po sa lahat, hindi natin sinasabing masama ang pagbibigay ng tulong ni Clarissa para kay Kuya Bong. Okay, kung ang intensyon siya ay pagtulong. Kaya nga lang, kung titingnan natin, mga idol, ang kasalukuyang sitwasyon at kalagayan ni Bong, doon natin masasabi na mayroon itong negatibong epekto. Bakit? Kasi, una, habang nare-realize ni Kuya Bong na masarap pala manirahan sa lansangan dahil may mga taong maaawa sa kanya at siya'y mapagbibigyan, hindi siya magkukusang bumalik sa ka-business. Higit lalo, mga idol, na ang pinanggalingan ng pera ay mula sa kabilang kampo. So, ibig sabihin dito, para sa kay Kuya Bong, maaaring masabi niya na, wow, okay pala rito. At least kahit papano may tumutulong sa akin. Hindi man tumatanggap si Bong ng pera na binibigay ni Mr. Ka-business. It is because ayaw niyang mapagalitan, kumbaga, di ba? Kumbaga, nag-ano siya na it's okay sa kanya. Kaya lang, sa sitwasyon ni Kuya Bong, magugutom siya sa lansangan. Sinasabi niya lang, magugutom sa lansangan. Ako para sa akin, sa tagal ng, kumbaga, gamay ni Kuya Bong yung kanyang lugar, hindi si Kuya Bong magugutom. Bagkos, ang pirang ibinigay, katulad ng sinasabi ko, ay pwedeng gamitin ni Kuya Bong para sa kanyang bisyo. Ngayon tanong, nakatulong? Hindi. Kung totoong tutulong tayo para kay Kuya Bong, masigit na ipaunawa natin at ipaintindi natin sa kanya na mahirap mamuhay sa lansangan kaysa umuwi siya sa ka-business. Yun po yung kailangan iparealize sa kanya. Mahirap manirahan sa lansangan. Kasi the more na if-feed mo, kahit sinong tao, at tandaan ho ninyo mga idol, kahit sinong tao na gusto mong baguhin ang kanyang sitwasyon, pero the more na nagpe-feed ka, binibigyan mo siya, okay, ng kanyang pangangailangan sa lugar na kanyang kinalalagyan, then therefore, ma-internalize niya na, masarap pala dito kasi pwede pala akong kumita. Ma-internalize niya na pwede niyang gamitin ang kanyang kasalukuyang sitwasyon upang mas lalong mag-stay. Ang goal natin mga idol ay pagsumika pang makabalik si Bong sa ka-business. Then sinasabi ng kabilang kampo na gusto nilang tulungan makabalik si Bong. That's good. Magandang idea yan. Ibig sabihin, naniniwala sila na si ka-business ang mayroong kakayahang mapabago si Bong. Pero, kung ang kanilang sinasabi o ang action na ibinibigay nila ay baliktad sa kanilang sinasabi, then therefore, ang pagbibigay ng pera kay Bong, lalo na't galing sa kanila, ay mayroong isang negatibong impact sa kanyang kamalayan. At lalong magtutulak lang na mas masarap pala mamuhay dito. Tandaan natin mga idol, sa ngayon po, sa lahat wag ho tayong magalit kay Kuya Bong. Bakit? Kasi ang kamailayan at kaisipan ni Kuya Bong ay kumbaga, naalam mo na ng mga negatibo. Una, doon sa mga impormasyon na nagsasabing huwag kang bumalik kasi ipapakulong ka.
So, yan po ay isang bagay na pwedeng i-considera ni Bong. Ano po, yung takot na, hindi ako babalik doon kasi baka ipakulong ako. Dahil may nagsasabi, di ba? So, ano ang ginagawa ni Bong? So, habang nakakausap niya ang mga kagwang, maayos siyang kausap, di ba? Nagpe-pretend siya na okay siya. Okay? Para hindi din siyang damputin, hindi siyang kunin, di ba? So, okay siya, babalik ako. Ganun ang sinasabi niya. Pero, the more na nasusuplayan ng pangangailangan ni Bong, habang siya ay nakasakalsada, maniwala kayo, hindi po siya babalik. Kung totoo ang intensyon na bumalik o na gusto nilang bumalik si Bong sa lansangan, then iparamdam para kay Bong na mas mahirap mamuhay sa lansangan. Alam niyo po kung bakit nasabi ito, mga idol? Minsan, meron akong tinulungang tao. Ito, konkretong ehemplo. Meron akong tinulungang tao sa kalsada, nasa gip ko. Isang mag-asawa, may 2 anak, nasa kalsada, naninirahan. So sobrang grabe po ang itsura ng lalaki. Kasi siyempre, alikabok. Taong grasa talaga. So ang ginawa po natin, pinaliguan sila, pagkatapos po inaloko na paggupitan. Sabi ko, kung gusto niyo gupitan, alam niyo ang sagot. Ang sabi niya, hindi sir, ayaw kong magpagupit. Sabi ko, bakit? Kasi kung magpagupit ako, wala nang tutulong sa akin. Hindi sila maniniwala na ako ay taong grasa. See? Yun po yung impact na sinasabi natin. Yung impact sa kanilang kamalayan na kailangan nilang manatili sa ganong sitwasyon para may magbigay. And that is the reason why na sinasabi natin na nakakatakot ang ginawang yan. Kung totoong tutulong, ipaintindi at ipaunawa sa kanya na bumalik ka doon. Bumalik ka doon dahil sila ang makakatulong. Una, may pera o wala si Bong, mabubuhay siya sa lugar na kanyang kinalalagyan dahil alam niya kung saan siya kakain, alam niya kung saan siya matutulog. Pero, kung totoong tulungan natin si Bong, hindi natin hayaan na panghabang panahon ganyan ang kanyang sitwasyon. Una, paano kung magkasakit? Di po ba? Pangalawang punto na gusto nating linawin, kung bakit nasasabi natin na negatibo. Sa sitwasyon ngayon ni Bong, pwedeng gamitin niya ang kanyang mga natatanggap o parang provision sa kanyang bisyo. Yun yung sinasabi natin. Bakit? May pera. Di ba nang tinanong siya ng ka-business? Anong sabi niya? Ay, hindi. Kasi wala akong pera. Totoong kasagutan yan sa isip ni Bong. Pabiro, pero talagang yun ang realidad. Ibig sabihin kung may pera, pwede siyang bumalik sa bisyo. Now, na nakakatanggap siya, pwede. So mga idol, kumbaga, ang intervention na kailangan natin kay Bong, hindi ho tayo nagmamagaling dito. Ang intervention na kailangan kay Bong ay hindi po mabigyan siya ng pera para magamit niya sa kanyang mga bisyo. Yun po yung kailangan ipaunawa at ipaintindi. Pagkos ang kailangan maintindihan ni Bong na mahirap mamuhay sa lansangan at mas masarap sa ka-business na kanyang iniwan. Kung atin pong matatandaan, sa tuwing nawawala si Bong, hindi po nagtatagal bumabalik. Di po ba? Bakit? Kasi nauunawaan niya na kahit papano may pagkain sa ka-business, na kahit papano may natutulugan. Pero bakit ngayon nagtatagal? It is because nauunawaan o nakikita na ngayon sa kaisipan ni Bong na puti ka, mas masarap ang ganitong buhay. Di po ba? Dahil nga po, may nagbibigay. Ang tanong, gaano tayo kasensyar para tulungan si Bong? Yun po yung punto natin. Well, mga idol, pakisagot nga po sa comment section. Sana po si Sir Rody Hildo ay naliwanagan. Sir Rody, pinaliwanag ko lang. Nauunawaan ko dahil sa punto mong sinabing hindi ka basher din. Okay, I respect your point, pero ito po yung punto na kailangan kong ipaliwanag. Iklaro, una sa lahat,
again, once and for all, hindi po maganda na matutulungan natin ng salapi si Bok habang nasa kalagayan niya ngayon. Dahil mas lalong tinuturuan natin siya na hindi bumalik sa kanyang pinanggalingan, sa business house. Hindi po siya makakabalik nun. Dahil nakikita niya na ang kanyang kasalukuyang sitwasyon ay pwedeng gamitin para magkaroon ng daan upang ma-provide ang kanyang mga pangangailangang hinahanap na wala sa ka-business. Mga idol, ako po si Taong Gala. Sana po ay follow natin Ka-Business Official, Ka-Business Family, and Ka-Business and Papa Dens sa mga idol. Ka-Business Official, Ka-Business Family, and Papa Dens. And of course, sama natin ang ating mga kagwa at ang mga reactors. Ako po si Taong Gala, mga idol. Mapagpalang araw sa inyong lahat.